Okay, magandang araw sa inyo mga kababayan. So, may niluluto na i-impeach nila ang ating VP Sara. So, ano naman i-impeach nila? Wala naman silang issue dahil napakataas pa rin yung trust rating ng ating VP Sara. So, dahil ang buong kongreso ay hawak ni Speaker, so gagawa sila ng paraan para ma-impeach si Sara. Pero, baka yung ini-impeach nyo, pinapadali nyo na maging isang presidente. O, kayo, sa tingin nyo, tama ba yung ginagawa nyo? Dahil sabi ng mga kababayan natin, subukan nyo lang. So, ang iba, sinasabi, sa anong ground naman? Maayos naman nagtatrabaho ang BP. O, ang dapat talaga ma-impeach dyan, yung may problema sa kalusugan. Katulad na lang, na maraming na nag-aakusa na gumagamit ng illegal na droga. Di ba? So, talagang halos nagkaisa na po ang pinklawan, dilawan, tsaka yung pulahan, tsaka yung mga polvoronista, mga adiktador, o di ba? Pero sabi nga ni Attorney Harry Roque, kung itutuloy niyo yung pag-impeach niyo, baka pinapadali niyo lang na maging presidente yung VP Sara namin. Di ba? So, pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Dave. Pero isipin niyo po ang politika, walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach maging presidente sa lalo mabilis na panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon na merong question doon sa kalusugan ng presidente dahil nga dito sa pulboronic video at ang mga testimonya ni Cathy Binag. So ayun, umpisa pa lang yan. So umpisahan natin sa pakinggan natin yung buong balita, mga kababayan. Kikita mo ngayon, yung lahat ng mga kritiko ng Vice Presidente ay nakatutok sa kanyang pagbaba, sa kanyang rating. At isa nga daw sa mga nakikita lang dahilan ay yung pag-alis niya bilang isang cabinet member ng Administrasyon Marcos. Pero sa akin, positibo yun. Kasi nga, habang nandun siya sa gabinete, habang nag-free fall ang presidente, siyempre kasama siya doon dahil kabahagi siya. Siya ay isang alter ego. So sa tingin ko, tama pa rin yung kanyang desisyon na magkaroon ng sariling personalidad. At ngayon siya ay nagsasalita, sabi nga niya, hindi naman siya oposisyon. Siya ay nagsasalita para sa sambayan ng Pilipino. So, ibig sabihin mga kababayan, ay ini-equal lang po ni VP Sara yung mga sinasabi niya. Kung ano yung sinasabi ng sambayan ng ating mga kababayan, ay yun lang, sinasabi niya. At kung ano lang ang nakikita niya, di ba? So, talagang hindi pa siya kalaban ng gobyerno, mga hinanaing lang po ng ating kababayan yung mga sinasabi ng ating VP Sara. Okay, tuloy. Ano lang yung tama. So sa kanya, hindi niya iniisip na oposisyon siya kasi napakatagal naman niyang hindi oposisyon, administrasyon siya talaga, no? Dahil naging presidente kanyang ama. No? Pero ngayon, talagang magsasalita siya kung anong dapat na ibahagi na galing sa damdamin ng nakakaraming mga Pilipino. Kumbaga, siya ngayon ang spokesperson ng sambayan ng Pilipino. Pero marami, attorney, yung mga nasasaktan o natatamaan doon sa kanyang mga sinasabi na mga banat na laban sa sa ating pamahalaan, sa ilang opisyal ng gobyerno. Hindi naman niya binabanggit pero marami ang nagre-react doon sa kanyang mga sinabi laban nga. Isa na dyan yung mga yung mga tropa ni Tambi. Lalo na sa Congress, talagang sila yung natatamaan dahil sila yung nabanggaan ng barko ng flood control. O di ba? Dahil binulsa po nila yung flood control budget. So ayun, tinamaan talaga sila doon sa mga banat ni VP Sara natin. Okay, tuloy. Sa pamumuno, pamamahala ng mga opisyal ng gobyerno. At kung mapapansin mo, talagang
ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga, dun sa aking mga kasama dati sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso dahil sila yung mga third-termers, abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Well, alam nyo talaga, double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali niyong i-impeach yan, unang-una alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado. Dahil lalo-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon? Dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura. No? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Eh kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni BP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. At ang alam ko, pagdating sa procurement ng mga computers, talagang kinuha niya ang tulong ni Secretary Ivan Uy. Hindi siya pumayag na magka-bidding na ang specifications ay hindi aprobado ng DICT. Kasi nga nagkakaroon ng overprice dahil nga doon sa specification. Minsan mahal talaga yung makina, pero mura naman yung operating system na ilinalagay na walang dahilan para maging napakamahal nung laptop. No? So para maiwasan yan at dahil din ma-eksperto si Inday Sara Duterte dyan, kinuha niya yung advice ng ating DICT. So wala po siyang binid na laptop or anong tawag doon sa isa? Hindi laptop. Yung isa, yung tablet na hindi po sang-ayon ang ating DICT Secretary sa specifications. No? So, lahat naman po yan, karapatan yung gawin, pero isipin niyo po ang politika, walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach maging presidente sa lalong mabilis na panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon na merong question doon sa kalusugan ng presidente dahil nga dito sa pulboronic video at ang mga testimonya ni Cathy Binag. Mga partners, o nga pala, kagabi, nakatanggap ako ng tawag galing kay Maharlika. Abay, lumabas na pala yung written expert opinion na yung pulboronic video ay unaltered. Ibig sabihin, authentic. Wala. So, totoo. Ayan, lumabas na po ang resulta. Totoo po yung video na ipinalabas ni Maharlika. So, kayo mga kababayan, kayo na pumusga. Ang pulburon video ay totoo po daw. Okay, go. Walang ebidensya na may AI, walang ebidensya na merong alteration. At ito'y binigay na isang eksperto na galing mismo sa Los Angeles na film capital of the world. Kaya, dahil film capital of the world siya, lahat yung mga magagaling sa mga video analysis narariyan sa Los Angeles. No? So, isa pa po yan na issue na dapat husgahan na naman ng taong bayan ngayon. Marami kasi na naniniwala na. Parang tanggap na nila na gumagamit ang presidente. Pero siyempre, pinagdududahan pa. Ako, tanggap ko na nga gumagamit siya. So, kayo mga kababayan, tanggap niyo na rin ba? So, kailangan na natin pagkaisahan yan na siya yung ma-impeach, hindi yung BP Sara natin. Yung video. Ngayon nandyan na po yung expert opinion ng isang disinterested person kasi yung DICT at NBI naman, lahat yan under sa presidente. Ano ngayon ang magiging husga ng taong bayan dyan sa pulboronic video na yan?
So, tignan po natin. BBM resign na. Dahil kung totoo man yan, mag-resign na siya. Hindi kaya kung hindi siya mag-resign, magpa-drug test talaga. Magpa-hair political drug test. So, kayo, ano po yung mga suggestion dyan, mga kababayan? Yan ay ang papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Yung authentication ng pulboronic video na po pwedeng maisa publiko. Tinatanong lang ngayon ata ni Maharlika Boljaquera doon sa kumpanya kung okay lang ilabas pati yung pangalan ng kumpanya nila. No? Kasi siyempre may mga iba hindi po ang payag. Ang pagkakaintindi ko kasi yung unang nag-authenticate niyan, hindi pumayag na yung kanilang findings isa publiko dahil ayaw nila makaladkad sa kahit anong issue ng politika. Pero ngayong nandyan na po yung authentication na yan, kinakailangan tanungin na naman ng Presidente, Mr. President, nabibigay kami sa iyong katahimikan. Authenticated na po. Bagamat ang sabi ng mga tao nyo sa DICT at sa NBI na deepfake, ito na po ang expert opinion ng isang dalubhasa, na isang dayuhan, na wala pong pakialam sa politika ng Pilipinas na nagsasabi, totoo, unaltered ang pulboronic video. Paano na po yan? Siguro naman po, ibibigay nyo na ang katotohanan sa taong bayan. So, paano na yan mga tambangag vloggers? So, mayroon na naman kayong, didipidsan. So, mayroon na naman kayong cast to cast. So, tuloy, Attorney Harry Roque. Hindi po magpasinungaling, sabay hair follicle test nang mawala na pong issue. Pero kung kayo aamin, ang tingin ko naman po, ang mga Pilipino, mapagpatawad. Yung minsan po, naalala nyo, si Gloria Macapagal Arroyo, napakatindi ng nahuling ebidensya sa kanya. Hello, Garci. Pero siya ay I am sorry. At ngayon, naging kongresista pa at nung minsan ay naging House Speaker pa after the I am sorry. So ang importante lang po sa Pilipino, magpakatotoo. Sabihin ang katotohanan at po pwede naman po magpatawad, lalong-lalo na kung magko-commit naman po na magpapagamot. Dahil ang drug addiction, ayon po sa World Health Organization, ay isang serious illness. At partner, dahil yan po ay serious illness, no, kapag umamin ng ating presidente, abay kinakailangan talaga ibigay ng kompleto ang estado ng kalusugan ng presidente. Yan po ay ayon din sa ating salagang batas. At habang hindi siya nasa tamang estado ng kalusugan para mamuno, pwede naman maging acting lang. Acting president, hindi naman ibig sabihin, forever hindi na siya maging presidente. Siguro after rehab, po pwede naman bumalik muli, no? Dahil ang Inday Sara naman come on. Talaga naman po hindi naman yan gahaman sa kapangyarihan. Nagbigay nga sa inyo para maging presidente. Kung di naman siya nagbigay, siya ngayon ang presidente, di ba? So, ang importante, kalusugan. Unahin ang kalusugan. Bukod doon sa umano'y cocaine video, attorney, hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig na sagot o tugon o reaksyon ng Administrasyong Marcos doon sa mga pahayag ni Cathy Binag. Hinggil nga dito sa issue kaugnay nga kay Pangulong Bobo Marcos. Tingin ko na yayanig talaga sila dyan kay Cathy Binag kasi talagang insider si Cathy Binag. No? In fact, bago pa siya lumabas doon sa interview kay Maharlika, may larawan na nagpapakita doon sa birthday ni... Sino ba yung naiulat na girlfriend ni Congressman Sandro Marcos? Yun ba yung Barbie na tinatawag? Parang invited lang ata siya. Invited siya. No? Pero parang lumabas na, yun nga, nandun pa si Cathy doon sa birthday na yon, no? So talagang umiikot siya doon sa sirkulo ng mga alta na bibilangan na ating first family, no? So kaya sila natataranta kasi wala naman pwede mag-deny na talagang naging partner sila ni Tony Boy Florendo na alam natin ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ni PBBM Jr. mula pa noong mga unang panahon. So, ayun mga kababayan, natungayan natin yung mga banat ni Attorney Harry Roque. Talagang totoo naman na ang plano nila na pag-impeach kay Bibi Sara ay baka maging mapadali ang presidente ating Bibi Sara. Okay? So, ayun. Lumabas na po ang authenticated video kung saan totoo po dahil mismo doon sa Los Angeles po pinakita at pinatunayan na ang video ay totoo. So, tama naman yung
suggestion ni Atty. Harry Roque, tanggapin niya lang tulad sa ginawa ni dating President Gloria Arroyo. I am sorry. Iwan ko na lang po dito. Dahil talagang naaalarma na sila. Ang dami nilang mga issue sa buhay. Kaya minsan nagda-diversionary tactic sila. Pinag-iinitan nila ay walang iba. Ang QJC at si Pastor Apollo C. So connected po yan lahat mga kababayan. Mula sa mga Duterte, sa SMNI, sa QJC, at kay Pastor Apollo C. So, doon at natungayan natin yung napakagandang balita, napakagandang banat ni Atty. Harry Roque na talagang pinapadali nila maging presidente ang ating VP Sara Duterte. So, salamat sa inyong panonood. Magandang araw sa inyong lahat. God bless po. Huwag niyo kalimutan i-subscribe, like at i-share ang video dito.